Saan ka pupunta? Grabe ang saya mo ah. Narinig mo na ba ang Giksing Media? Yun yung malupit na ad agency sa buong bansa. Sabi nila, yung mga nagtatrabaho doon, taon-taon, milyon ang kita. Kahit sa panaginip, gusto kong makapasok doon. Wait lang. Nag-submit lang naman ako ng resume, pero hindi naman ako nagpa-interview. Baka nagkamali sila. Nagkamali sila. Eh di hayaan mo na, magpatuloy na lang sa pagkakamali. Amerikano. Walang asukal. Paano kung sabihin ko na di ako inom? Makakansela ba ang kontrata? Tuwing umiinom ako ng kape, sumasama ang tiyan ko. Mukhang okay naman tong tsaan na to. Nakakabuos ng enerhiya, hindi pa masakit sa tiyan. Salamat! Alaynan, papasok na ako sa trabaho. Paano ka ba nag-research? Alan, pati mga paborito niya, hindi mo pa rin alam, tanggal ka na sa bonus ngayong buwan. Hi! Itong si Chin na kuripot. Sabi pa lahat daw para sa trabaho. Guys, sandali lang, itigil muna ang ginagawa nyo. Ito ang bago nating planner, Han Jinggo. Simula ngayon, kabilang ka na sa planning department 1 natin. Han Jingro. Chen Xinyi, Oh, bakit? Magkakilala kayo? mga kabatch kami sa college. Anong magkabatch sa college? Huwag mong gawing malaking issue. Ang alam ko nung second year ka pa lang, tumigil ka na sa pag-aaral. Anong karapatan mo sabihin kaklase mo ako? Hindi ba ang Yiksing, lagi lang kumukuha, ng may bachelor degree pataas? Paano ka nakalusot dito? Nag-self-study naman ako ng mga related sa advertising. Nakapagtrabaho rin ako sa mga maliit na ad company. Nakakuha rin naman ako ng kaunting experience sa industriya. Si Han kasi ay na-refer ng may kilala sa loob. Ano bang pakialam mo? So, kaya pala, may koneksyon. Sige nga, sabihin mo, kanino ka ba nakakonekta? Baka naman ikaw yan, Wang General Manager. Gusto ko nga sanang maging close kay General Manager Wang. Gen Manager Wang, pakigabayan niyo po ako ha. Ha ha ha. Mula ngayon, isang team na tayo. Teka, Xinyi. Yung proposal natin, natapos mo na ba? Bukas ng umaga, promise, ipapasa ko na talaga. Pakiusap, dagdagan mo pa ng konting panahon. Alam mo naman si client, super hirap pakisamahan. Ikaw talaga, ikaw. Binigyan na kita ng kalahating buwan. Bukas ng umaga ha, kailangan nang ipasa. Huwag mo nang ipagpaliban. Hindi ba palagi kang nag-aaral? May experience ka naman, di ba? Ngayon ipakita mo na. Kung bagay ka ba talaga sa Yiksing. Panahon na para patunayan ang sarili mo. Han Jingru, kaya mo yan. Kahit gaano pa karaming overtime, wala ring saysay. Bukas ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsusumikap. Pero kung walang talento, bale wala lahat ng pagod mo. Hello, Qin Xianxing. Naghihintay ako sa'yo sa baba. Sumama ka na sa akin pauwi, sabay tayong kumain kasama ang mga magulang ko. Pero hindi ko pa tapos ang trabaho ko. Gusto mo bang labagin ang kasunduan natin? Nasa kasunduan ba iyon? Gusto mo bang basahin ko sa'yo? Magkunwari kang asawa ko. At gampanan ang mga responsibilidad ng isang asawa, kasama dyan. Hey, CJ. Bababa na ako ngayon. Wala akong kinalaman dyan. Utos yan ni Wang Zong para kay Chen Xinyi. Ibinaling naman ni Chen Xinyi kay Madam. CJ, basta bukas ng umaga, alas 8. Hindi, alas 7. Gusto kong matanggap ang report ng bawat isa sa kanila. Ang talino ni Chin Zong. Ginagawa ko lang to para mas mabuti kong makilala ang bawat empleyado. Sige na, bilisan mo na. Oo, pupunta na ako ngayon. Pasensya na, matagal ka bang naghintay? Tara na. Makikilala ko ang mga magulang mo. May kailangan ba akong ihanda? Kailangan mo ring maghanda.
Hi, pwede mo ba akong tulungan? Salamat. Bakit ikaw pala? Gusto ko lang naman sabihin sa'yo. Sa panahong mag-asawa tayo, ang katawan mo, ako lang ang pwedeng makakita. Sa kasunduan natin, parang wala namang ganyang rule ah. Para sa akin, automatic na yon. Maganda itong set na to. Ito na ito. 3 buwan lang. Hanjingru. Kailangan mo lang tiisin ang 3 buwan. Huwag kang masyadong kabahan. Arte-arte lang naman to. Gagalingan ko. Kinsiansheng. Ano nang tawag mo sa akin? Kinsiansheng. Kung gusto mong mairaos ng maayos ang araw na to, isipin mo muna kung ano dapat ang itawag mo sa akin. Boss, dumating na ba yung red days mo? Bakit parang ang init-lamig ng ugali mo ngayon? Yu Chenge. Ikaw na lang hinihintay namin. Sino siya? Anak natin, kailan ka nagka-girlfriend? Huwag kang magbiro. Si Luoshi, maganda at matalino. Simula pa bata pa sila ni Yuchen, magkaibigan na. Hindi pa babayaan ni Yuchen si Luoshi. Si Yu Chenge ay akin lang, walang pwedeng. Umagaw siya sa akin. Yu Chenge, hintayin mo ako. Kanino kayang anak na mayamang babae yan? Sama ng asal, grabe. Feeling ko, sinadya niyang magpansin, para mas mapansin pa ng ibang lalaki. Tignan mo yung mga tao dito. Halos lahat na hipnotismo niya. Nakakahiya. Sige na, tita, wag po kayong magalit. Unang beses niya pong dumalo. Hindi pa po siya sanay. Normal lang yan. Pasensya na po. Hindi dapat ikaw ang humihingi ng sorry. Kundi siya. Mag-sorry ka. Yu Chenge. Alam ko. Nagkamali siya. Napahiya ka. At galit ka. Pero, wag mo namang. Sa akin ibunton yan. Tama. Matanda na ako. Pero malinaw pa ang mata ko. Kanina. Klarong-klaro na siya talaga. Ang may mali. Walang kinalaman. Si Luoshi. Mag-sorry ka. Tama na. Si Luoshi ang napili kong maging manugang. Hinding-hindi ko papayagan na mangmukmak siya sa harap ng ibang tao. Hindi siya iba. Hindi siya iba. Asawa ko siya. Han Jingru. Asawa. Kasado na kaming ikinasal. Kaya kami nandito ngayon. Para ipaalam sa lahat ang bagong balita. Yu Chenge. Biro mo lang ba? To sa amin. Mukha ba akong nagbibiro? Ikaw. Tita. Kalokohan. Wala sa akin ang pahintulot. Kahit kasal na kayo, pwede ko pa ring ipawalang bisa. Mga kaibigan, kapamilya, may nangyaring biglaan sa bahay namin. Dito na muna magtatapos ang pagtitipon natin ngayon. Pasensya na sa inyong lahat. Sige, magsalita ka na. Taga saan ka? Anong trabaho ng mga magulang mo?